For today's episode, van life and rock camping tayo sa San Ildefonso, Bulacan. Kasama ang aking kaibigan na nakaminivan din na si John Engero. Malaking katanungan at dilema sa amin kung saan nga ba kami nagsi-CR. At ngayong araw, masusolusyonan na natin yan. Boom! Yan! Paano ba to? Charge to experience. Marami tayong sablay na nagagawa sa buhay. Pero okay lang yun. We learn from our stupid mistakes. May mga mali tayong nagawa na hindi naman natin sinasadya. Huwag kang mag-alala. May mga maling bagay naman na pwede pa rin namang itama. And for today's episode, meron akong short story sa inyo. Ito, si Netoy. Si Netoy ay van ni John Engero. Yun lang. Short story nga eh. And welcome back to another van life and camping episode. Wala akong manibela. Imagine niyo mga first timers. John Engero, si Mayor TV, si Boy P, magkasama sa isang picture. O magkasamang bumabiyahe, hindi lang dito sa Luzon, palipad-lipad ng eroplano, pupunta-punta sa iba't ibang lugar, manghihiram ng minivan na mayroong minivan. Sa tingin mo bro? Nakakatawa yung nanghiram ng minivan ng mayroong minivan. Buraot. Diba? Ang sa'yo nun, manghiram ka ng minivan ng... Minivan ng may minivan. Yung mangi-istorbo ka na may-ari ng minivan, no? Nag-a-announce ka pa na pupunta ka mo ng Davao City, pahiram po. Kung sino po pwede magpahiram ng minivan dyan, pahiram. Tapos yung malala, hiram lang, hindi mo lang nirentahan. Hindi, baka kapag kaibigan lang naman natin, syempre, pag hindi kilala, syempre, pwede rin. Kung kaya naman itawid eh, di ba? Oo, kung kaya na konsensya natin, ba't hindi? Dalawa pa lang kami yan ha, dalawa pa lang kami. How much more pag meron ng Mayor TV na kaming kasama. Pero siguro bibigyan natin sila bro ng dahilan. Posibleng mangyari sa mga susunod na mga buwan. Oo, tama. Na kaming tatlo ay lagi yung, hindi naman palagi, pero madalas na kaming magkakasama nito. Oo. Bro, 2025, panahon ng minivan yan. Dadami na tayo. Oo. Kaso pataas yung presyo ng mga minivan. Kaya nga eh. Tumitingin ako ng mga buti nga ka mo, bago sumobrang taas ng presyo ng minivan ngayon, nakakuha na ako. Ngayon nagugulat ako. Pamahal ng pamahal. Ang taas ng presyo nila, pero okay lang. Ayos lang yun. Kung gusto mo naman talaga, walang problema. Eh kung namamahalan ka, edi wag kang bibili. Anong minivan? Minivan, Ganun lang naman kasi. Eh, tapos na! Tapos na. Tuklasin natin ulit. Out na ang ating minivan! Bro, baka bigyan ka ng coins ha. Bro, bawal daw yung ginamit na pintura, bawal daw mabasa. Kasi watercolor daw yun. Yeah, life is good. Let's go. Ay, ang sarap bro tignan. Ang sarap tignan. Kulay na lang, kulang ng kulay dilaw. Dilaw ang kulang. Okay, lipat bahay tayo. Nagkataon na ang ating kaibigan na si John ay meron ding minivan. Dinaanan niya ako sa bahay at kinarga ko muna yung mga ibang gamit ko. Kailangan namin makarating sa spot ng hindi madilim kasi raw spot yung pupuntahan namin. Ito yung alak natin. So yung waste. Bro, thank you ah. Kita tayo ulit, sir. Let's go. There's a new day that will come again tomorrow. Mag-aalas 4, 15 minutes bago mag-alas 4 ay ngayon pa lang kami alis dalawa ni Bro John. At sa San Ildefonso tayo ngayon magka-camping. Yung mga gamit ko sa likuran, magulo. Pero mamaya ko na ayusin kasi given naman na kasing galing tayo sa paint shop at sinaksak lang natin ng ganun-ganun lang yung mga gamit natin. Pero mamaya ko na ayusin. Ang importante, ang ating camper van malinis na. Nawala na yung mga bakbak. Dadaan tayo ng bypass road ng Plaridel o San Rafael, from Plaridel to San Rafael
bypass road, yun ang ating tatahakin. Ang ganda ng panahon natin ngayon. Medyo palubog din ang araw at ang goal sana namin ay makarating ng maliwanag pa, pero mukhang hindi namin ma-achieve yun. Pero okay lang, no rush. Wala naman tayong set up na tent or anything eh. Sa loob kami ng mga minivan namin matutulog. Kaya pagdating natin, hanap ng spot, park, yun na yun. Wala kami nadaan ng Alpha Mart. Saan kami bibili ng pagkain namin? Ulam pala. Bro, susunduin ba tayo dito? Kasi kukonvoy natin siya papunta doon sa farm. Wala tayong nakitang Alpha Mart eh. Siguro naman may mga tindahan doon, no? Di, pag kasama na natin siya tanungin natin along the way saan pwede bumili. Or Ayan na siya sa likod mo. buti hindi ko binitawag yung sasabihin ko. Hello sir, nice meeting you po. Ano, tuloy na tayo. Oh, sige, pero may madadaanan ba tayong pwede naming pabilan ng ano ng pagkain? Oo, marami na. Bro, bluer than blue. Kanta yun ah. Bluer than blue. Ang hirap ng walang ano, two-way radio. Meron akong two-way radio kaso nasa helicopter base camp eh. Hanapin ko nga yun para meron tayong two-way communication. Yun dito lang ba dito lang nakaabang sa ano, sa sasakyan para kwento-kwentuhan lang. Hello po. Just listen to the radio. 20 minutes daw ang biyahe papunta doon sa camping site. Along the way, ay meron kami nadaan ng pamilihan. Ang DA-17, mas malaki siya kaysa sa van natin, sa DA-64W. Mas malaki siya. Ito, beef tapa, Kaya bumili na rin kami ng mga uulamin namin ngayong gabi. longganisa. At kasama na rin yung para sa kinabukasan. Bili mo yan bro, papag-uusapan natin yan. Yan. Gusto ko yan. Shoot that ball. Hindi na kailangan ng yelo niyan. First time ko magkakamp sa San Ildefonso, Bulacan. Kung 20 minutes pa ang biyahe papunta sa ating camping spot, sigurado madilim na tayo dadating. Wild. Di nga ako nagkamali. Camping in the wild. Let's go. Kung gusto niya akong makasama sa isang camping, ay dapat ay willing kayong gabihin sa daan na kung saan ayoko naman sana. Pero palaging ganon. Very cinematic. Parang literal na camping in the wilderness yung gagawin natin ito. At nakarating na nga tayo. Syempre matik yun. Hindi may iwasang medyo kinakabahan. Bago pa to, fresh pa to Oh, ako Boom! Sakto! Diba? Medyo natagal kami sa paghahanap kung saan namin pwedeng pagtabihin ang aming sasakyan. Yung area, parang safe naman. Posibleng hindi ito masukat kasi ng ano eh, ng maayos. Alam mo kung bakit? Magaling ka sa sukatan eh. Ano tawag nga sa'yo? Ano nga yan? Sa science? Physics? Physics ba to? May kinalaman mo sa physics to? Meron tayong physics teacher na kasama dito. Tansyado yan. Kaya nga lumaking maayos yan si John eh. Lahat tansyado niya. At dahil medyo basikip ang spot namin, 2 van, 1 awning sa gitna. May ilaw si John. Isa lang to? Ha? Isa lang? Nawawala yung isa eh. Thank you ah. Isa yun sa mga natutunan ko. Kasi dati tinitrain namin yung sarili namin na matulog nang walang ilaw. Pero dapat may ilaw. Wait, there's more. Uy! Ano yan? Christmas light? Christmas light? May full charge yung bluetti mo? Palagay ko naman kaya niya. Kaya niya. Tayo, hindi ko alam. Parang wala yata 10% yung na-charge nung... Hindi mo pinul-charge yun sa'yo bro? dapat kasi dala ko yung malaki, yung buwala. Kaso mabigat. Mabigat. Tsaka nahiya naman ako kanina kasi, di ba, puno na yung van mo. Hindi, okay lang yun. Seryoso? Balikan natin. Wag na. Tama yung kulay mo to, di ba? Very aesthetic ah. Yung parang
yung, ganyan din ako dati. Ano bro? Yung parang gusto kong imaginein yung pag-van life na merong with, Aesthetic. oh, aesthetic talaga. With fairy lights, ganyan. May ganyan din ako dati. Hindi naman, kasi ano ko to, Christmas light sa bahay. Tapos to yung Pasko, binaklas ko. Pinagpaalam mo? Hindi, akin naman to eh. Yun. Baka pag naglagay kami ng ganito dito, may mga ruling sa amin, ano? Yun lang. May kuting dito, oh. Yun lang. Alam na. Parang uuwi ka ng Biskaya kasama ako. Simpleng hapunan lang ang gagawin natin. Yung mga pinabalengke natin kanina doon, mga mabilisang luto. Yun lang ang ulamin natin ngayong gabi hanggang bukas. Napainom po kami ng pag-iin eh. Marami tayo ng ganina. Siopaw. Ay! Pag ikaw nasama sa akin, Siopaw ang ipapangalan ko sa'yo. Malalaman bukas. 3 kayo eh. Tatlo. Sa'yo po to? Siya pala lahat mo kaibiganin eh. Hindi mo mabalak pa ipaampun yung isa dyan? Tatlo na pero ayaw ko eh. Seryoso? Pwede ko ampunin isa? Bahala ka dyan. Oh, yun na. May basbas na. Mamimili tayo bukas. Pero syempre, 3 sila. Abay, may challenge yun. Hindi lang basta-bastang sasama yung isa sa akin. Dapat, pagdaanan muna nila yung challenge kung sino ba talaga ang karapat dapat mapunta ng Nueva Vizcaya. Nabisaya po kayo sa puntang kwan? Bulacan po tsaka Nueva Vizcaya. Kung nagtataka kayo kung sino yung kausap namin, lokal yan, na na-curious kung bakit merong nagkakamping sa lugar nila. 1. Siya ba yung pinaka... Hindi pa yan. Ihuli ko yun. O kahit makalmot mo ako, wala ka namang rabies kasi nasa, ano ka naman, nasa wilderness ka naman. Exhibit B. Ibit B. Gusto ko mapuwet eh. Tapos ito yung pinaka light, ito yung napupusuan ko kasi ito yung lumalapit sa akin, tumitingala kanina eh. Tingnan ako ng mga itsura nyo. Ito gusto ko. Ayan. Kayong dalawa, doon na kayo. Tingnan ko ilalim kung anong gender. Malalaman Lalaki. mo. Lalaki siya? May balls. Ako yun. Ayun eh. May balls na eh. Eh malikot siya eh. Napilay bro, ito na lang isa. Papangalan ko yan ng Siopaw. Ilang araw lang naman na eh. Babayan natin pa Vizcaya. Para meron kaming pusa doon. Siopaw! Kumakain silang popcorn eh. Yung mga kuting eh. Diyan na kayo, mamaya kakain kayo. Shout out, Chowking. Joke lang. Saan mo nabili to? Altitude? Lazada to? Ay, mas malaki to. Pagkaluto ng kanin, niluto ko na yung beef tapa. Parang gusto ko ng luya. Hindi mo luya yung pa ako. Saka ito pa yung isang ulam namin. Ulamin namin. Ito naman ay, tawag naman dito ay pork barbecue. Meron tayong tagaluto. Bakit mo napupusuan na ganito? Kahit Camping? paminsan-minsan magkasama tayo sa camping. Bata pa lang ako, gusto ko to. Seryoso ba? Oo, bata pa lang ako. Hindi sumagay sa isipan mo na in time, makita mo yung sarili mo na full time sa ganitong mundo? Makita, yung sarili ko. Oo. May profession ka kasi. Ang hirap ng tanong ko, no? Ano to, podcast? Ang hirap ng tanong mo, sa totoo lang. Oh, wag mo na isipin. Ganyan ang sitwasyon ko dati nung nasa ABS-CBN ako. Pero take your time. Huwag kang ma-pressure. Hayaan mo lang yung panahon na magdala sa'yo sa ganyan. Sa ngayon mag-enjoy kasi nag-enjoy naman tayo, bro. naman. Isa din, ito seryoso to ha, totoo to. Hindi ko alam kung may makaka-relate sa akin iba. Pero dahil din siguro sa haba na nung inaral ko dun sa profession ko, ang hirap niya ng talikuran. Nakadikit na kasi sa'yo yan eh. Sino ba naman mag-aral ng doktor? O di ba? Pagdo-doktor. Ng doctor education. Education. Pag umabot ka sa ganung level, parang ang hirap niya na talaga. Parang hindi Iwan. nasasagi sa isip mo siya na iwanan. Siguro gawin ko man to ng full time, magtuturo pa rin ako sa college or ano. Hinahanap na siya ng katawan eh. Ang pagiging teacher ba ay isang gift, bro? Maliban sa tinatawag na profession sa? Sa case ko ba,
Kasi kung pipiliin ko sa karakter ko bilang isang boy P, mahilig ako magturo. Pero hindi ko matagal lang magturo. Unless ko siguro kung may puso talaga akong magturo ako habang buhay, so pwede. Hindi, bakit matagal na tayo hindi nakapag-usap tungkol sa ganito no? Hindi ko pa yata sa iyo na ikwento na, pero sa mga estudyante ko, kinukwento ko yun, na ang pagiging teacher, nung high school ako, sinabi ko sa sarili ko na pagiging teacher, yung pinaka-last na profession na papasukin ko. As in, last option. Ewan ko, siguro, totoo yung sinasabi nila, kapag yun ka. Once a teacher, always a teacher, yun yung sinasabi nila. Parang sabi siguro ng Diyos, ayaw mo Diyan ka. Minsan iniisip ko, dati, sabi ko, yung pagiging teacher ang pinakahuling profesyon. Sa kulit ko nung high school ayokong balikan ako ng ganun Oo. Natatakot ako na sa akin gawin yung mga ginagawa ko nung nag-aaral ako. Yun yung isang dahilan. Pero ngayon bro, alam mo, 17 years na akong nagtuturo. Seryoso ba yun? 2007. Since 2007, nagtuturo na ako. Tumabot na sa punto na hindi ko na ma-imagine yung sarili ko kung di ako teacher. Yun, parang kung di ako teacher, ano ako? Parang wala na akong identity. Nasa ganung punto. Kasi yung YouTube, ano ko lang siya talaga. Siguro sa ngayon, kasi hindi naman tayo pareho ng status sa YouTube. Ano lang siya talaga sa akin, side hustle kumbaga. Ito yung... Teacher talaga ako. Teacher ka na ito yung ganitong mundo natin ang hinga mo. Parang gano'n. Tsaka ang saya, di ba? Nagagalawan ko siya. Oo. Yung may mundo dito na malayong-malayo dito. Sa lagi mong ginagawa sa araw-araw. Tapos may music pa ako. Di ba parang ang bait ng Diyos parang kinamada niya sa buhay ko yung mga bagay na gusto ko. Sumang-ayon ba? Lahat naaayon, no? Naayon sa, kumbaga wala akong regret sa lahat ng meron ako ngayon. Deep Talks. Isa yan sa nagpapasarap ng spirit ng camping para sa akin. Usapang may kabuluhan. Usapang may aral at realizations. As long masaya ka? Totoo yun. Pero siguro kung kasing laki na ng sweldo mo, kaya kong talikuran ng pagiging teacher. Seryoso? Kung kikitain ko ng kagaya 2 million per month, Boy P. Wala akong ganun. Oy, narinig nyo yan mga first timers Kapag daw nahigitan, John Engero TV, supportahan natin. Ayo, no? At inabot kami ng hating gabi sa ganitong klaseng kwentuhan. Mga insights sa buhay. Yung mga narating namin at yung mga hindi namin narating. Pareho kaming dalawang wala kaming pinagsisisihan sa kung ano mga meron kami ngayon sa buhay. Kami dalawa ni John, magkasama kami sa church. Nasa worship team kami. Tapos magkabanda rin kami dati. At siya yung gitarista. At siya yung drummer. Pero magkapalit kami. Gusto niyo bang marinig kumanta si Boy P? Right? Wait lang, bago tayo matulog, may ipapakita muna ako sa inyo. Meron tayong dalawang box dito na pinadala sa atin ni Kuya Robert from Japan. Itong maliit muna na box ang bubuksan natin kasi kailangan natin to dito sa ating tulugan, dito sa sasakyan. Ang tawag Yung bintana mo na to bro ay nasagad? kalahati. Yung kalahati. Dati nagtataka rin ako kung bakit hanggang kalahati lang. Pero Child safe yan, child safety. sabi sa akin ni Dodong, lahat daw ng minivans ganyan daw talaga para sa safety ng mga bata. So ito, pinadala niya tayo ng dalawa. Tagos yung hangin, ang bango. Hindi lang dalawa bro. Dalawa times 2. Oh. Meron din ako. Thank you Kuya Robert Sawal. Thank you. Ngayon papakita ko sa inyo kung para saan ito. Ito munang isang kakabit ko kasi itong side na naman ang bubuksan ko. Yung kabila, lalagyan ko lang din ng awang konti para maganda yung exhaust or daloy ng hangin. Kahit din ako mag-electric fan, malamig dito ngayon. Tagos ang hangin dito ha. Ang gagawin lang is ipapasok ko ito doon sa loob. Sana nakikita nyo. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ilalagay ko lang dito
ito ay sa strap ko lang. Ilalak ko lang ito gamit ito. Yan. Yan. So meron na tayong kurtina sa loob dating sasakyan na kung saan may sasara na natin ito. Diba bro? Para sa kaya ito sa? Ito siguro ay para kung merong magsasabitan o sa loob. Ganyan. So, ayan. Bababa ko na lang ito mamaya. Tapos, isasara mo na ng ganyan. Kahit na nakabukas, may hangin na nakakapasok. Kahit silipin ka sa loob, hindi ka makikita sa loob. So, kapag nakita niyo ako sa daan, na nakapark si Watod at wala ako sa labas ng camper van, baka pwede po wag niyo po akong gisingin or antayin niyo na lang ako na bumangon. Yun lang naman po ang aking munting pakiusap. At least ito ngayon, hindi na pigil ang hangin sa loob. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa loob kung anong itsura ba niya o kailangan pa bang may itali sa loob or wala na, kung ganyan na. Pero at least ngayon, meron na tayong kurtina. Nakabukas ang bintana pero hindi siya papasukin ng mga insekto. Yung amoy ng camper van, nangangamoy pintura Pero oras na para matulog. Nga pala, pakita ko nga pala sa inyo kung ano yung magiging aray ko. Aw! Tagos yung hangin dito sa loob Pasok yung lamig. Bukas na bukas din ito sa harapan. Saan sa? Ganyan na lang para goods naman. O at least, 'di ba? Meron din yan sa kabila doon. Pero saka na 'yon. Kapag nasa campsite tayo talaga. Huwag dito. Kasi royo lugar natin. So at least ngayon, may magandang labasan yung hangin. Pasokan ng hangin. Nakakapasok yung lamig. So ayun, ako siya. Tutulog na ako ha. Yung ganun ulit gabi natin narating, madilim na natin nakita yung lugar na to. Wala naman kami idea kung anong itsura ng kinakatirika namin. Isang aninag lang namin dito is puro mahoganihan at mga puno na saging. Ganyan. Malalaman natin bukas ang itsura. Good night muna sa inyo lahat. Mag-good night na rin tayo kay John. Aba! Ginagawa mo? Ganito ako pag bago matulog na martial arts. Martial arts ka? Light bend. Good night. Pero kaming ilaw. Isa lang. Magkita tayo bukas ha. Papahinga na kami. Good night. Kinabukasan, Sabi nila kagabi, pandesal, di ba? Mm. Diba paano pag walang pandesal? Anong mangyayari? Eh di magluluto tayo ng ulam. Di may kanin pa tayo. Oo. Mm. Yun ang gagawin mo. Ikaw ba't may naisip ka ba?
Sasama ang loob ko. Bakit? Nangako silang may pandesal eh. Tapos hindi mangyayari. Ate Cherry. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang, okay lang kahit wala. Ako si bro, kapag kapag, halimbawa, may sitwasyon, kailangan ko mag-isip ng idea Para gawa ng paraan. na, yan, kaya ako binili yan. Parang ganito. Ano ba yun? 3, 2, 1. Aha. Ano, Kuya Mark and Ate Cherry, yung mga nagatid sa amin kagabi. Oh, joke lang po yung pandesal ha. Kasi, meron kaming tinapay dito. No po, tama. Meron naman. Biro lang yun. Biro lang yun. Pero mas masaya kapag may pandesal. Totoo eh. Good morning. Ay, ang pogi mo dyan bro. Ganun mo lang. O sige, lapit mo yung mukha mo. Huh? Ang pogi mo naka-filter. Kanina pa ako gising. Umaarte lang ako dito na ganito yung aking good morning sa inyo. Ang ganda no? Oo. Hindi na masisilip kung anong itsura ko dito sa loob ng... Ano yun? Bawal yan, ba't nandito kayo? Talaga? Natulog ka? Bawal yan! Natulog ka na ba? Ay putik! Si Aaron! Natulog ka na ba bro? Kaya ako dito! Malat ka. Andito yung kaibigan namin may-ari ng lugar na to. Nandito yung ano? Hasyendero. Asundero. Hindi kayo dito! We, the trespassers. Let's go. Ito bro Aaron. Ilang lasing ang Kanina pa kayo? Nagdiluwid kami Kanina pa kayo gising? Kani mga ano lang, mga 2 minutes. Ano ko? Bago simulan ng araw, kape. Shoutout sa Blue Yeti sa bago kong cook set. Ganda. Mukhang may ma-influensya na ulit ng minivan ah. Itong mingming na to eh. At mamaya-maya ay dumating na nga ang buong pamilya ng aming kaibigan na si Aaron. May dalang breakfast. Masarap na agahan at kwentuhan ang nangyari. Maraming salamat po. So alam na kung sino ang nagpasikat bro. Nang. Na makasama sa Vizcaya. Yung kagustuhan ko magkaroon ako ng kasamang aso bro sa camping. Baka ito doon, baka pusa ang pwede kong isama. Saka ang pusa kasi malinis sa katawan to eh. Lagi naglilinis. Meron kaming something in common. Anong something in common niya? Pareho kaming hindi naliligo. Joke lang yun ha, naliligo ako. Kagabi, di ba nung natulog tayo, meron ako nilagay na screen sa mga bintana. Isa yun sa pinadala ni Kuya Robert. Pero meron pa ditong isa. Akin na to. Uwi ko na to ng Vizcaya. Tignan mo, kanina pa yan ganyan siya. So, dalawa ito. Yung isa, yung screen. Maraming salamat Kuya Robert. At yung tulog ko, wala akong fan. Nakakahinga ako ng maayos sa loob ng camper van. Maganda yung daloy, walang lamok. Sobrang helpful nung regalo mo sa akin. Magagamit ito ni Prisha. Wait lang, bubuksan natin. Ayan, ganyan siya. Kanina pa yan, ganyan siya talaga sa akin. Hindi kita maintindihan kung anong gusto mo. Hindi ko alam kung gusto mong bumaba. Alam niyo ba naisip ko? Meron akong pwedeng kausap every time na nag-iisa ako. Ayun o. Tignan mong ginagawa niya. Buksan na natin. Hindi naman matatawag na unboxing to kasi hindi naman siya nakabox. So ito ang magsasalba sa pagtitiis palagi ni Prisha na gusto niyang umihi sa biyahe pero di siya makaihi dahil mga walang CR. Uy! Kuya Robert! Alam mo yung gusto kong kulay. Thank you. Boom! Kung dati ay namumroblema tayo kung saan tayo magsi-CR, ayan, apakalaki. Matutuwa si Prisha nito. Kasi pag lalaki, okay lang naman kasi namang umihi kahit saan. Malaking tulong to para sa amin, lalo na sa kanya. Paano ba to? Portable CR. Ay, mayroon bang kasama yan? Wait lang, may kasama pa yan.
Ano ba? Okay na? Pwede na ba ako mag-proceed sa ginagawa ko? Siopaw? Ay meron din kasama na shower. Ito yung dinidikit sa pagsasabitan nung shower. Kasamang hose. Meron din ganitong shower. Ang tawag dito. Parang ganyan. So perfect siya sa babae. Pag lalaki mabilis gawa ng paraan. Kung gusto mong umihi, punta ka lang sa sulok-sulok, pwede ka nang umihi eh. Ang babae ang hindi. So matutuwa si Prisha talaga nito. Tsaka ito meron ditong submersible pump. Ito naman yung kapag meron kang balde ng tubig, yun ang ilalagay mo ilalagay mo yung hose dun sa balde. Tapos meron dito motor na ito yung magiging motor na pang suction ng tubig para pumunta dun sa pang shower. Sa loob, excited ako magamit ito. Dadalhin ko to kahit na medyo malaki-laki siya, pero kailangan kong dalhin to, especially kapag nakasama na natin ulit si Prisha. Tapos na yung kanyang hard time sa scenario na gustong-gusto niyang umihi sa biyahe at walang mga gas station, hindi siya makaihi sa tabi dahil nga babae siya. Maraming salamat Kuya Robert from Japan na binigyan niyo kami ng ganitong klaseng regalo na magagamit namin talaga sa aming pagka-camping. Thank you very much and hope to see you soon. Hindi lang tayo nagkita kasi nga busy ka rin. Nalaman ko nakabalik ka na ng Japan, pero pareho naman tayong Pinoy. In time magkikita rin tayo, kaya sa regalo mo to in behalf of Prisha ay nagpapasalamat po kami sa inyong regalong talagang sobrang magagamit namin ito. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? Okay, shot muna na akala mo may lalabas na album na. But baby, never did I think I could feel this way. Yun? Masarap tignan, di ba? Dapat ganyan tayo ngayon eh. Mukha tayo magkakabanda dyan Oo. Kung hindi ka nag-MYMP, Bakit ako? kasi buo na tayong banda nun eh. Ikaw eh. May mga gig na tayo eh. Di ba bro? Oo. Nag-editor ka eh. Iniwan mo kami. Oh, back to you. Bakit yun? Oo. Hindi. Oo. Kami ba sisisihin dito? Kami sisisihin? Hindi, magsisihan tayo. Kanina video ba to? Akin. Kanya. O, ikaw sisisihin lang. Kaya lang, lugi tayo siya mag-edit yan. Oo, Mukha oo, tayo masama oo. dyan. Oh, edit niya yan eh. Oo, Basta ako, naghintay lang naman ako nun. Kayo yung talagang nag-change ng career. Isipin mo, Nag-teacher ka eh. Nag-teacher ka eh. ako? Teacher? Teacher ka. Kailangan ko ng security of tenure. Kala ko, sisikat na tayo nun na magkakabanda eh. May album pa tayo nun. Ikaw ang may kasalanan kasi mas pinili mo yung MYMP kaysa sa banda natin nagsisimula pa lang. Malaki budget eh. Malaki budget eh. Tsaka, bro, ba't nakapag-decide ka na pinili mo yung established na banda kaysa sa ating nagsisimula pa lang? Oo. Sabay-sabay tayo ng Hindi araw ko pa. makita yung logic nun. Hindi mo ba makita yun? Ay, paano ngayon? Sa panahon ngayon? Kasi the budget natin kasi noon parang panahon na yun, parang 500. Oo. Lumipat ako doon sa tig 600, siyempre. Oh, syempre, 600 yun. Tubo na ng 100 yun Diba, saan mo kukunin yung 100 pesos sa isang araw? Na-justify mo? Oo. Pwede na, no? Naintindihan ko na. Naintindihan ko na. Maraming salamat. Ngayon, magbati tayo Sige mo, mga Namiss ko dalawang... ngayon, namiss ko yung mga dating kabanda ko po. Magkakabanda kami dati. Oh, sisihan pa ba? Wala. Pwede pa. Engagement. Mahaba pa yung oras, Hindi. pwede pa tayo magsisihan. Hindi totoo. Hindi kami nagjo-joke. Kami ay magkakabanda talaga dati. Ano pa banda natin? Pillowcase. Pillowcase, Pillowcase, tama. Siya yung aming bahista. Siya ang aming drummer. The guitarist. Guitarist din ako dati. Pero yun nga, nag-iba-iba na yung landas namin. Sa totoo lang, ako yung nawala sa linya ng musika. Sila kasi talaga, meron pa rin talaga. So umamin na siya yung nang iwan sa akin. Oo. Simula nung naging editor ako ng ABS-CBN, lumipat siya ng MYMP. Ito, Tapos nag-teacher. Oo. Yun na. Wala na. Naging bula na yung pangarap namin. Pero natutuwa tayo sa kaibigan natin. Bro Aaron. Ganto kasi yun, no? May pangarap tayo dati. Pero
may mas magandang may mas magandang plano sa atin ng Diyos eh. Oo. Isipin nyo to. Tama. Kung natuloy 'yun, baka hindi kasi boy first time ngayon. Na talagang kinikilala sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Grabe naman Kung yun. totoo naman eh. Seryoso ba yan? Binigyan ka ng kubeta ng Japan eh. Ay, Oy. ng kubeta ng Japan. Ng Hapon. Ni Kuya Obet eh. Ibig sabihin, Kuya Obet, maraming salamat sa kubeta. mas marami kang na-inspire ngayon. Oo. Na imagine yung mga taong may pinagdadaan ng madilim sa buhay nila tapos na mapanood yung mga inspirational video mo. Bro, Makaka-jerbs na sila. ibang usapan yun. So sa mga natutuwa, masaya na si Boy First Time ay pumasok sa YouTube. Yun. At isa kayo sa mga natutuwa, i-comment nyo dyan kung gaano kayo kasaya na hindi natuloy yung banda namin. Ba't kayo ganon? Hindi, malinaw na kailangan may sakripisyo kang pangarap para ilagay ka doon sa dapat mo talagang kalagyan. Oo. Kaya happy kami bro na Uy, hindi. Happy rin ako Na- sa inyo, siyempre. matagal ka na Alam niyo, masaya-masaya ako dahil dinalaw ako ng dalawa kong kaibigan na sikat sa YouTube. sikat ka rin naman eh. Oh, MYMP? Oh, Baista? Kung natuloy kami, ano yun? Di ko Ano pangalan Di yun. wala. Alam mo kung natuloy yung banda natin? Oh, Pambira. wala. Malamang sa farmers tayo nagiging. Hindi, pero lahat ng miyembro nung ginawa nating banda dati, may kanya-kanyang direksyon na magaganda. Oh, may mga kanya-kanya Ayan, direction nagpurso na. ko sa teaching, Oo. no, na napoprovidean ko yung family ko naman ng ayos. Yeah. Yun. Tapos, Sa vlogging, sa vlogging, tapos sa music, music. Yan. happy lahat. Happy Happy lahat. Yun naman Diba? yung pinakamaganda doon. That's the lesson. Kaya kung gusto niyo yung yung mga grupo-grupo niyo, banda-banda niyo, Tigil nyo na yan! tigil nyo na yan. Ang banda binuo para mabuwag. Ang pangarap, pinapangarap para ma-frustrate. Hindi, joke. Puro hugot. De, joke lang. Masaya kami sa mga kung ano yung meron sa bawat isa sa amin. Yes. Abangan nyo ako, magbaban life din ako. Ayan, ang dapat talaga, no? Yung pagbaban life, yung pagmi-minivan, pasahan na ng influence. Tama. Ako na-influensyahan ako ni Boy P tsaka ni Mayor TV ngayon. Yung enjoyment na na-experience namin ngayon, gusto namin maramdaman din ni Aaron sa pamamagitan ng minivan. Yan. Maayos naman siguro yung influence yung dalawa, di ba? Hindi. Don't be afraid to fail. Be afraid not to try. Dahil ang failures ay kasama talaga yan. Kasama yan sa matatag na pundasyon kung sino ka ngayon. Na culture shock pa si Siopaw kasi hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Maraming salamat mga first timer sa pagsama sa episode natin ngayon. Ako ay tutuloy na sa biyahe at for sure ay magkikita tayo sa next natin na episode. Kaya yun, maraming salamat sa aking kaibigan na si John Engero sa pagsama at niyaya ko bigla at sumama naman siya hanggang sa susunod nating pag-camping bro. At syempre sa kadaing family, kay bro Aaron, kay Kuya Mark at sa kanyang asawa at mga anak. Ayan, maraming salamat sa pagpapahintulot ninyo na mag-camping kami sa inyong farm. Kasi hanggang dito na lang, magsitulog na kayo. Live dito sa San Ildefonso, Bulacan. Magkita tayo sa next episode.